Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuturo sa atin ni Sirach na upang magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kaniyang amay, nagbabayad na sa kaniyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kaniyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kaniyang amay, paliligayahin naman ng kaniyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kaniyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kaniyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kaniyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kaniyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano. Higit sa lahat, nakikita ang tunay na pananampalataya sa mag-anak
ang kung saan nagmamahalan ang Ama, Ina, at mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting pang-espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng kanilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila ng maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At ngayon po ay kapistahan ng banal na mag-anak o Holy Family. Pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Ang pamilyang ito ay hindi naman naiba sa atin pong pamilya. Hindi rin sila naging ligtas sa mga pinagdaanan at pinagdaraanan ng bawat pamilya ngayon. Hindi rin sila na nakaligtas sa mga pagsubok, sa mga problema. At kung babalikan natin ng mga konting kwento, muntikan na rin na sila ay hindi magkatuluyan. Muntikan ng hindi pakasalan ni Jose si Maria o hiwalayan ni Jose si Maria. At sila ay naglakbay din, palipat-lipat din ng bansa o ng bayan, nag-migrate din para lamang mailigtas mula sa mga nagbabalak na pumatay kay Jesus nung siya ay sanggol pa lamang. Kaya maganda po na ang ating mga pagbasa ngayon ay tumimo sa ating mga puso't isipan, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng ating mga pamilya. Dahil hindi naman po imposible na ang pamilya ay maging banal din. Kaya nga tayo inilagay sa pamilya para mas maging mabuting tao tayo na sumusunod sa utos ng Diyos. Maging mabuti tayo. At ang lahat ng kung ano tayo nagiging, yan ay nag-uugat lagi sa loob ng pamilya. Kung ano ang karanasan natin sa ating pamilya. Kung hindi ito naproproseso sa kalaunan, ito ay nagiging malaking problema para sa isang tao na bumubuo din at nagsisimula ng kanyang pamilya. Lahat ng saya, lahat ng sakit sa pamilya ito nagmumula. Malaking impact
sa isang tao ang kanyang pamilya. Maganda man o hindi ang kanyang karanasan sa loob ng tahanan. Kaya marami, kung titingnan natin, bakit marami ang mga sasabihin nating walang ya sa lipunan? Lahat yan babalik sa pamilya. Bakit marami ang naghahangad na maging mabuting tao? Lahat yan nakaugat sa pamilya. Pamilya na pinipilit ding sirain ng mga taong galing din sa pangit na karanasan sa pamilya. Kasi nawalan na sila ng kumpiyansa, nawalan din sila ng paniniwala na mahalaga ang pagkakaroon ng isang matibay at magandang pundasyon ng isang pamilya. Ngayon, kakatapos lang ng mga celebration ng mga Christmas natin, nagkita-kita kayo, umuwi tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya. Kamusta po ang inyong karanasan? Masaya ba? O marami bang nabuhay na naman ng mga kung ano-anong mga issue natin sa buhay noon-noon pa? Kamusta po? Mas gusto ba natin na wag na lang magkita-kita? May mga ganun kasi, no? Pakiramdam na wag na lang tayong pumunta doon kasi wala magulo di ba? Pero hanggat hindi tayo natututo sa mga aral, sa mga salita na ipinahayag sa atin ngayon, medyo magiging malabo talaga makakita tayo ng liwanag, no, na inaasam natin. Kasi lahat naman po, tandaan po natin ito, ang kaligayahan natin, yung fulfillment na tinatawag. Kapag nagkakaroon ka ng pakiramdam na fulfilled ka, mangyayari yan sa loob ng tahanan. Kahit anong successful ng karir mo, pag nasa labas ka ng pamilya, hindi yan 100% magbibigay sa iyo ng fulfillment. Ngayon, tingnan natin, paano tayo magiging, yung bang masasabi mong at peace ka, masasabi mo na talagang nakakahinga ka ng maluwag. Yan ay kapag ang bawat isa sa pamilya ay gumaganap ng kanyang role ayon sa kanyang dapat gampanan. May mga role. Hindi lang basta ito acting-acting, kundi totoong role na ibinigay ng Diyos. May role ang lalaki bilang ama. May role ang babae bilang ina. May role ang mga anak sa kanilang pamilya. Lahat mayroon dapat na gawin, mayroong gampanin. Bawat stage, no? Pwedeng sa umpisa, itong mga batang ito, kailangan maturuan. Kaya nga, no, maging sa ating ikalawang pagbasa, binabanggit dito yung magagandang asal na dapat na naituturo sa kanila. Paano magpaumanhin, paano magpatawad, paano magmahal. Tinuturo yan para pagdating ng araw, sila naman ang magpapamalas, sila naman ang magtuturo nito. Naintindihan pa po ba? Uy, okay pa ba tayo? Yan. Kasi kaya tayo nagkakagulo, kaya nagugulo ang pamilya, kapag mayroong hindi gumaganap ng ayon sa inaasahan. Mga tatay, sabi sa unang pagbasa, kayo ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para sa inyong pamilya. Magpakaama ka, magpakatatay ka. Hindi lang sa salita. Kung magtuturo, sabi, ang tatay ang nagtuturo at naguutos na igalang ang kanilang ina sa kanyang mga anak. Kung hindi makikita sa mga tatay ang pagrespeto at paggalang, mawawalan ka ng kredibilidad mag-utos sa iyong mga anak. Kasi kung ano ang pinakikita mo, yun din ang kanilang gagawin.
Pag sinabi mong, irespeto mo ang iyong ina, pero sinisigaw-sigawan mo, binabatok-batukan mo para sa mga bata habang lumalaki, ganon ang pagrespeto. Kaya role mo yan, mga tatay. Role yan. Nasikapin mong magawa mo. Kasi kung matututo ang mga anak mo, yun ang tagumpay na po pwede mong maipagmalaki. Na naging tatay ka, hindi dahil nakapag-provide ka, nakapagbigay ka ng kung ano-ano, kundi dahil naituro mo ang kagandahang asal sa iyong anak. Mga babae, ang sabi sa ikalawang pagbasa, pasakop ka sa iyong asawa. Pasakop, mag-submit. Ano nangyayari? Ang mga babae nakikipagtagisan. Ang mga babae nag-asawa pero hindi kayang mag-submit. Gusto gender equality. Gusto pantay-pantay. Wrong context tayo lagi ng paggamit na hindi pantay-pantay po ang lalaki at babae. Hindi nga papantay. Kasi sa karunungan ng Diyos, ito ang dapat mong gampanan, ito ang role mo. Maging ina ka, maging asawa ka. Kahit sabihin natin, mas matalino ka sa asawa mo, hindi mo dapat kunin yung role ng asawa mo kasi magkakaroon ng pagkukulang sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki. Kaya, nagka-clash, nag-aaway. O anong dulo? Hindi tayo magkasundo, maghiwalay tayo. Irreconcilable, anong tawag dyan? Mga tinatawag natin mga ganyan. Pero nag-asawa yan. Kaya, ano nangyayari? Bubuo ng pamilya, papatol sa iba, ang daming pamilya. Sinong naiwan? Anak. Anong natutunan ng anak? Tapos magdidiman tayo, mga magulang, respeto, paggalang, pagpapatawad. Hindi yan ididiman. Itinuturo yan, ipinapakita yan. Kaya ang dami ngayon, di ba? Ang dami nga. Minsan, proud na proud pa. Ipagmamalaki pa. Proud single mother. Bakit gagawin nating normal? Bakit nino-normalize natin ang mga ganito na okay lang, at least tahimik kami, magkahiwalay? Dahil lamang sa hindi nila pagsasubmit, dahil lamang sa hindi pagtugon ng lalaki sa dapat niyang gawin sa kanyang pamilya. Kaya, sira ang ating pamilya. Pag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Kaya ngayon, maganda lagi nating pinapaalala sa atin sa pagdiriwang ng banal na mag-anak. Ito ang modelo, ito ang huwaran natin. Si Maria, si Jose, mag-asawa, mga magulang, tumayong magulang ni Jesus, itinaguyod ang kanilang anak. Kaya nga sabi din sa Ebanghelyo, di ba? Bilang mag-asawa, si Maria at Jose, taon-taon nag-upunta sa templo, sinasama ang kanilang anak. At nung nasa tapat na gulang na si Jesus, ang kanilang anak, alam niya na dapat siyang nasa templo. Alam niya na dapat siyang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ngayon, nasaan ang asawa mo? Pag hinanap ba sa'yo, alam mo kung nasaan. Nasaan yung lalaki? Nasaan yung babae? O nasaan yung mga anak nyo? Yan. So, magandang mapagnilayan natin ito, no? At nawa, sa tulong ng banal na mag-anak, makabalik din tayo lahat, no? Muli nating mabuo, o at least, no, magkaroon ng paghahangad sa ating mga puso, na buuin ulit ang pamilya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama, sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayun din, sama-sama tayong tumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Relihiyoso at Relihiyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naaapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa inyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Danilo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming mapangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una, ang New Year's Eve Masses sa ating parokya sa darating na December 31 ay sa ganap na ika-6 ng gabi at ika-8 ng gabi. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa December 31 ay sa ganap na ika-8 at kalahati ng gabi. Ikalawa, ang mga misa sa January 1, 2025, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ay isasagawa sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 6:15 a.m., 7:30 a.m., 8:45 a.m., at 10 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m., at 8 p.m. Ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa January 1 ay sa ganap na ika-8 ng gabi. Ikatlo, bilang isang bayang sumisinta kay Maria, ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa isang maringal na prosesyon ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, ang segunda patrona ng ating parokya sa darating na January 1, 2025, makatapos ang ika-5 at kalahati ng hapong banal na misa. Magdala po tayo ng sapat na kandila. Ika-4, sa ating pagpapanatili ng ating tahanang banal dito sa Gagalangin, inaanyayahan po ang lahat na suportahan ang programang Handog San Jose. Maaaring makakuha ng mga garapon sa parish office at ito ay hulugan ng piso o higit sa piso. Ang mga garapong ito ay maaaring ialay sa bawat misa sa ating parokya tuwing araw ng linggo. Ika-5, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos, parish t-shirt sa halagang 450 pesos, at Bible sa murang halaga. Ika-6, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sinumang kasapi ng Lecom Ministry. Mahalagang pabatid, simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, ika-6 at kalahati ng gabi. Martes hanggang Sabado, ika-6 ng umaga. Sunday Anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na ika-6 ng gabi sa ating parokya at Sunday Anticipated Mass tuwing Sabado sa Kambal na Cruz Community Chapel sa ganap na ika-8 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 a.m. at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m., at 8 p.m. Maraming salamat po at maligayang Pasko sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Merry Christmas sa lahat.